Good morning. Tara, basa na tayo nating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 20 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Awit, chapter 35, Panalangin upang tulungan ng Diyos. So, anuhin nyo to, guys. Gayahin nyo. Gayahin pala natin. Panalangin upang tulungan ng Diyos, katha ni David. Awit, chapter 35, verse 1. Ang mga salungat at laban sa akin, O Yahweh, sila ay iyong ang digmain. Verse 2, ang iyong kalasag at sandatang laan, kunin mo at ako po ay iyong tulungan. Verse 3, dalhin mo ang iyong palakol at sibat at sila'y tugisin hanggang sa mautas. Sabihin mong ikaw ang tagapagligtas ng abang lingkod mo, O Diyos na marilag. Verse 4, silang nagnanasang ako ay patayin ay iyong igupo at iyong hiyain. At ang nagtatangkang lumaban sa akin, hadlangan mo sila ay iyong lituhin. Verse 5, gawing parang ipa na tangay ng hangin, habang tinutugis ng sinugong anghel. Sorry guys. Ulitin natin verse 5. Gawing parang ipa na tangay ng hangin, habang tinutugis ng sinugong anghel. Verse 6, hayaang magdilim dumulas ang landas, ang anghel ni Yahweh sa kanila'y wawasak. Verse 7, ni walang dahilan ang hangad sa akin, ako ay ihulog sa balong malalim na ginawa nila upang ako'y dakpin. Verse 8, hindi nila alam sila'y mawawasak, sila'y mahuhulog sa sariling bitag, sa hinukay nilang balon sila'y lalagpak. Verse 9, dalhin kay Yahweh, ako'y magagalak sa habag sa akin, ako'y iniligtas. Verse 10, buhat sa puso ko'y aking ihahayag, tunay ikaw Yahweh ay walang katulad. Iniingatan mo laban sa malakas ang mga mahihinat taong mahihirap at sa nang-aapi sila'y ililigtas. Awit chapter 35 verse 11. Ang mga masamay nagpapatotoo at nagpaparatang ng hindi totoo. Sa pagkakasalang walang malay ako. Verse 12, sa gawang mabuti, ganti ay imasama, nag-aabang sa akin at nagbabanta. Verse 13, kapag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, at nanalangin na yuko ang ulo. Verse 14, para bang ang aking idinadalangin ay isang kapatid na mahal sa akin, lumalakad ako na ang pakiramdam wari inulila ng ina kong mahal. Verse 15, nagagalak sila kapag ako'y may dosa sa aking paligid. Nagtatawanan pa, binubugbog ako ng di kakilala. Halos walang tigil na pagpaparosa. Verse 16, natutuwa silang ako'y maghinagpis. Sa galit sa akin, ngipin nagngangalit. Verse 17, hanggang kailan pa kaya, O Yahweh, maghihintay ako sa mahal mong tulong? Iligtas mo ako sa ganid na leon sa paglusob nila't mga pagdaluhong. Verse 18, at sa gitna niyong mga kapulungan, ikaw, O Yahweh, pasasalamatan, pupurihan kita sa harap ng bayan. Verse 19, huwag mong tutulutang ang mga kaaway magtawanan, sa aking mga kaibigan, gayon din ang may puot ng walang dahilan, magalak sa aking mga kalumbayan. Verse 20, sila kung magwikay totoong mabagsik, kasinungalingan ang bigas ng bibig at ang ginikipit taong matahimik. Verse 21, ang paratang nila na isinisigaw, ang iyong ginawa ay aming namasdan. Verse 22, ngunit ikaw Yahweh ang nakababatid, kaya Panginoon huwag kang manahimik, ako'y huwag mong iiwan sa paghihinagpis. Verse 23, ikaw ay gumising, ako'y ipagtanggol, iyong ipaglaban ako, Panginoon. Verse 24, O Yahweh, aking Diyos, sadyang matuwid ka, kaya ihayag mong ako'y walang sala. Huwag mong ipahintulot sa mga kaaway na sila'y magtawa kung ako'y mamasdan. Verse 25, huwag mong pabayaang mag-usap-usapan, at sabihin, aba, gusto namin ganyan. Huwag mong itutulot na sabihin nilang siya ay nagapi namin sa labanan. Awit chapter 35 verse 26, silang nagagalak sa paghihirap ko, lubos mong kapiit bayaang malito, silang nagpapanggap namang mas mabuti, hiyain mo sila, sirain ng pori. Verse 27,
ang nangagsasaya sa aking paglaya, bayaang palaging sumigaw sa tuwa. Dakila si Yahweh, tunay na dakila, sa aking tagumpay siya'y natutuwa. Awit chapter 35 verse 28. Aking ihahayag ang iyong katwiran sa buong maghapon ay papupurihan. Ang kasamaan ng tao, katha ni David na lingkod ni Yahweh upang awitin ng punong mang-aawit. Awit chapter 36 verse 1, kasalanay nangungusap sa puso ng masasama, sa kaibuturan ng puso doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at nitakot ito'y wala. Verse 2, ang palagay sa sarili siya ay isang dakila na, ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala, kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Verse 3, kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Ulitin ko yung verse 3. Awit chapter 36 verse 3, kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Anong dahop, guys? Dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Verse 4, masama ang binabalak, samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali, at isa pang kasama ay ang laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang kabutihan ng Diyos. Verse 5, ang wagas ng pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. Verse 6, matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkup ng mapagpala mong kamay. Awit chapter 36 verse 7, O Diyos, ang iyong pag-ibig mahalaga at matatag, ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Verse 8, sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Verse 9, sa iyo rin nagmumula silang lahat na may buhay, ang liwanag na taglay mo ang amin ay sa amin ay umaakay. Awit chapter 36 verse 10, patuloy mong kalingain, ang sa iyo'y umiibig, patuloy mong pagpalain, ang sa iyo'y patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ulitin ko yung verse 10, guys. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig, patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Verse 11, ang palaloy huwag tulutan na ako ay salakayin, o ang mga masasamang gusto akong palayasin. Verse 12, lahat silang masasamay masdan ninyo at naggupo. Sa kanilang binagsakan hindi sila makatayo. Ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti, katha ni David. Awit chapter 37 verse 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Verse 2, katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Verse 3, umaasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at nananahan kang ligtas sa lupain. Verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Awit chapter 37 verse 6, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kong tanghaling tapat. Awit chapter 37 verse 7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. That's true, guys. Huwag kayo mainggit. May kanya-kanya kasi tayong buhay eh. Kung mayaman sila, huwag mong kainggitan. Magsumikap ka lang. Okay, awit chapter 37 verse 8, huwag kang mapupuot ni mababalisa, iyang pagkagalit iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Verse 9, ang nagtitiwala kay Yahweh mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Verse 10, hindi magtatagal, sila'y mapaparam, kahit hanapin mo di masusumpungan. Verse 11, tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako ng kanyang pamana, at sa lupang iyon
na napakasagana ang kapayapaan matatanggap nila. Verse 12, ang tao ay masama laban sa matuwid, napupuot siyang ngipin, nagngangalit. Verse 13, si Yahweh natawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. Verse 14, taglay ng masamay pana at patalim upang ang mahirap dustait patayin at ang mabubuti naman ay lipulin. Verse 15, ngunit sa sariling tabak mamamatay, pawang mawawasak, pana nilang taglay. Verse 16, higit na mabuti ang may kakaunti ngunit matuwid at walang kinakanti kaysa kayamanan nitong masasama, pagsamahin mang lahat ito'y baliwala. Verse 17, lakas ng masama ay aalisin ngunit ang matuwid ay kakalingain. Verse 18, iingatan ni Yahweh ang taong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Verse 19, kahit na sumapit ang paghihikaos, di daranasin ang pagdarahop. Verse 20, ngunit ang masamay pawang mamamatay kalaban ni Yahweh, tiyak mapaparam tulad ng bulaklak at mga halaman, para silang usok nga pailan lang. Verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na ipabalik sa kanyang kapwa. So, alam niyo na guys, yung masasama pag nanghiram, hindi talaga nagbabalik. Verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na maibabalik sa kanyang kapwa. Ngunit ang matuwid na puso, dakila ang palad ay bukas at may pangunawa. Verse 22, isa-isip niyo na yung awit chapter 37 verse 21 guys. Anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa, ngunit ang matuwid na puso, dakila ang palad ay bukas at may pangunawa. Verse 22, lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh o lupang masagana kanilang bahagi, ngunit ang sinuman na kanyang sumpain sa lupaing iyon ay palalayasin. Verse 23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, kung nais maligtas sa gawain niya, ang Diyos nagagalak. Verse 24, kahit na mabuwal siya ay babangon, pagkat si Yahweh sa kanya tutulong. Verse 25, mula pagkabata at ngayon tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. Verse 26, sa lahat ng oras bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalailaan ng kanilang mga anak. Verse 27, masamay itakwil, mabuti ang gawin upang manahan kang lagi sa lupain. Verse 28, ang lahat ng taong wasto, ang gawain ay mahal ni Yahweh, hindi itakwil sila iingatan, magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Verse 29, ang mga matuwid ligtas na titira at di naaalis sa lupang pamana. Verse 30, sa bibig ng matuwid na mamutawi karunungan at sa labi nila'y pawang katarungan. Verse 31, ang utos ng Diyos, ang laman ng puso, sa utos na ito'y hindi lumalayo. Awit chapter 37 verse 32, ang taong masamay laging nag-aabang sa taong matuwid, nang ito'y mapatay. Verse 33, ngunit hindi naman siya hahayaang mahulog sa kamay ng makaaway, di rin magdurusa kahit paratangan. Verse 34, manalig ka kay Yahweh, utos ni sundin, ikaw ay lalakas upang ang lupain ay kamtin at ang mga taksil makikitang palalayasin. Awit chapter 37 verse 35, ako'y may nakitang taong abusado, itaas ang sarili ang kanyang gusto, kahoy sa Libanon ang tulad dito. Verse 36, lumipas ang araw, ang aking punapunan ng ako'y magdaan, ang tao'y wala na, hanap ko'y di ko na makita. Verse 37, ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, Verse 37 guys, pakisabayan ako. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang tao ay patuloy ang angkan. Verse 38, ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Awit chapter 37 verse 39, ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid. Ulitin ko yung awit 37 verse 37 guys. Ang taong matuwid ay inyong pagmasdan, mapayapang tao ipatuloy ang angkan. Verse 38, ngunit wawasaking lubos ang masama, lahi lilipulin sa balat ng lupa. Verse 39, ililigtas ni Yahweh ang mga matuwid, iingatan sila kapag naliligalig.
Awit chapter 37 verse 40, sasakluluhan sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat si Yahweh ang kanilang sandigan. Bukas na itong chapter 38 guys. Bye everyone. God bless.